Kasi nire-requestan ko po si Pastor na, Pastor, baka po pwedeng mag-live na lang po tayo. O kaya baka meron po bang ibang magpipreach, baka ayaw nila sa akin. So whether you like it or not, so ako po yun nandirito, sasamahan niyo po ako in 2 hours. Hindi, 20 minutes. Ayan. So, let's leave our Bible. So this is my Bible. I believe it is the Word of God. It is alive, powerful, and true. Today, I open my heart to receive the truth. I am who it says I am. I can do what it says I can do. I have what it says I have. As I hear, read, and obey the word, my faith will grow. My mind will be renewed. And my life will be changed. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hinga muna, hinga. So alam niyo po, nung 1 month ago na po kasi nasabihan na po ako ni Pastor, kaya ang bala ko po talaga, kahit hindi pa po ako gagraduate, gusto ko pong sumama sa Singapore. Kasi in advance niya ako, okay, Jean, kung hindi ka sasama sa Singapore, ikaw ang magpipreach. Di ba? Kaso hindi ako nakaipon. Naipang business ko sa rice. Kaya yon. So, ako po yung magpipreach today. Pero, alam niyo po, nung mga nakaraang kaganapan sa aking buhay, talagang ang lalim na sa aking buhay. So may mga happenings po kasi in the office, sa work, sa family, and yung mga sitwasyon ba na ano? Love life? Parang wala naman. Parang hindi ko naman yata pinoproblema ang love life. So may mga sitwasyon sa buhay ko na yung fire na nilagay ni Lord sa buhay ko, parang nagwi-weaken. Nagdidim. Because of the situation happen sa office, alam niyo naman nangyari sa office, Sister Ay na umalis. Ayan. Of course, may mga, syempre, sa paligid natin, we can hear negatives. Though, kung magpo-focus tayo dun sa mga negatives na yon, talagang ang mangyayari sa atin is yung fire na inilagay ni Lord sa buhay natin when we accepted Christ through salvation is magdidim talaga. Naranasan niyo ba yun sa buhay niyo na may mga pagkakataon na yung fire within you that God na nilagay sa iyo ni Lord nagdidim? Or minsan nagwi-weekend, hindi laging on fire. Or ako lang nakakaramdam ng ganon. Kayo rin, di ba? So, sabi ni Lord sa akin, hindi si Lord na nagsabi, parang yung old self, huwag ka na mag-preach. Parang nagkakaroon ng dalawang voice. Pero, binigay sa akin ni Lord yung Colossians, yung ating pong main verse. Palagay nga po ng ating thank you sa PowerPoint. Wala kasi si Sister Micah. So yan, sa Colossians 3:23-24 to 24. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Amen? So, dito po sa parang
tinapik ako ni Lord. Ano? Kasi may mga bagay tayo na akala natin ang lalim na ng relasyon natin sa Panginoon. Pero when trials, when yung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, nawawaglit natin na mag-focus tayo kay Christ, na mag-focus tayo kay Lord, no? So today, God wants to speak to each and every one of us, including me, na don't let that fire die. Huwag nating hahayaan na yung fire na inilagay sa atin ng Panginoon ay manghina at tuluyang mawala. Amen? So He wants to teach you and I to fuel the fire within us. So ano po ba ang fuel? Sa literal meaning ng fuel, di ba? It's a gasoline. Di ba? Hindi tatakbo ang sasakyan nang wala ang fuel. At kung sa tao naman, pagkain, hindi tayo makaka-form ng energy in our body without the food that we eat. So ano naman yung biblical meaning ng fuel? Sabi dito, it symbolizes what keeps our faith, passion, and relationship with God burning. So ito po yung magpapanatili sa atin na yung fire within us ay mag-apoy at mas lalong mag-alab para sa Panginoon. Amen? And for the fire naman, so para maliwanag tayo na fuel the fire, fire literal meaning the result of combustion that produces heat, light, and flame. In biblical meaning ng fire, it symbolizes our passion for God. Amen? So kung pagsasamahan natin, fuel the fire means to keep your passion for God alive and burning. Ano po? So yun po yung ating mapapag-usapan ngayong umaga, kung papaano yung apoy na inilagay sa atin ng Panginoon ay mag-keep burning in our life, na mararamdaman ng ating mga nakapaligid sa atin yung init. At makikita nila ang liwanag na nagmumula sa ating Panginoon through us. Amen? So that is for our introduction. So let's go over with. Excited na ba kayong malaman kung ano yung magkikip sa flame, magkikip sa fire within us to keep burning? Okay. So let's proceed. Wow, ang ganda ng PowerPoint. Thank you. Kita nyo naman yan? Fuel the fire. Kung ako ang gumawa niyan, yung naka-default lang dun sa ating PowerPoint, yung may mga ganyan-ganyan, may blue sa taas. Yung pipili ka lang ng iba't ibang kulay. So thank you so much. So, let's proceed with the first truth. Yan. So yung first truth natin is fuel your fire with the right motive. Right motive. So sabi doon sa ating binasang verse, Paul says, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Amen? So our passion often fades when we start serving people instead of God. Ano po? Kung ang tingin natin at ang gusto nating isatisfy ay yung tao na nakapaligid sa atin, we will be sometimes disappointed. Minsan, burn out. Kasi tapos, parang feeling mo, hindi nanonotice yung effort mo. Di ba mga ganon? Kapag sa tao tayo nakatingin. Pero sabi dito sa truth, kanino tayo mag-focus when serving? Kay Lord. Kay Lord tayo magfo-focus. So, yan. Focus tayo kay Lord. Sabi ba dito,
Meron kasing yung pagka kasi motivation, di ba? Pag motivation yung concern. Lagi ko kasing naaalala on how I enrolled sa APIS. Inaamin ko na nagkamali ako for that motive kasi si pastor ang sinabi sa amin, kapag nag-enroll kami at nag-top, libre ang ticket. Kasi si APIS, kapag kakasama ka sa top 10% graduates, libre ang accommodation. So, ibig sabihin, free lahat, makakapag-Singapore ka. So, although maganda because it's a reward, pero kapag ganoon yung naging motivation mo, hindi yung nakafocus kay Lord, ang mangyayari sa iyo, kagaya nung sometimes nangyayari sa akin, parang minsan ayaw ko nang umattend. kasi parang ang imposible nung number 1, parang ang imposible sa sobrang dami ng magagaling talaga at sobrang talagang mga anointed. Ayun, so madidisappoint ka talaga minsan. Sabihin mo na lang, hindi na lang ako a-attend, hindi ko din naman kaya mag-top 1. Pero praise God pa rin kasi nakasama ko sa top 10%. Kasama pa naman for the first year of APIS. So, I am promoting APIS. So, yung deadline po is until December 1. So, yung mga gusto pong talagang lumago kasi napakaganda po ng pinag-aaralan kasi iisa-isahin niyo po yung books in the Bible, plus theology and plus application. So lagi pong may 3 discussion sa every once in a week. Ayan. So pwede po kayong mag-enroll and then ilagay nyo lang po doon sa referral name, Jean Ward Panganiban. Kasi kasama din yata po yun sa grading system ni APIS. So wrong motivation na naman tayo. Focus lang tayo kay Lord, no? Focus lang. Okay. Ano pang sabi dito? So, yun lahat ng ginagawa natin, I commend yung mga talagang inabot ng kagabi. From 10 a.m. to 10 p.m., tama ba? That's 12 hours. 12 hours po para maging yung place po natin is conducive. Conducive to celebrate Christmas. So, palakpakan naman po natin ang buhay ng mga talagang nagprepara para po sa ating Christmas decoration. Ayan. So, hayaan yung si Lord ang mag-bless sa inyo because your labor in the Lord is not in vain. Amen? Amen. So, focus kay Lord, no? Kung hindi nila ma-appreciate, sigurado si Lord na-appreciate niya yan. Amen? Amen. So, ang bilis, no? Nandun na tayo sa truth number 2. Sabi ko sa inyo, mga 15 minutes lang to eh. Kaya focus lang kayo. Focus lang. Focus tayo sa message. Okay. So, with truth number 2, sabi, fuel your fire with eternal reward. So, verse 24, dun sa ating binasang verse kanina, says, you will receive an inheritance from the Lord as a reward. So you may not always see the result of your work here on earth kasi people may overlook you, but God never forgets. Hindi nalilimutan every single work that you offer to the Lord. Nakalista yan kay Lord. Kahit kasimple pa yan, nagalinis ka man lang ng church, nakikita yan ni Lord, no? Natatawa ako kagabi. Kami dalawa ni Ate Just dito kasi sa dami-dami ba naman ng lugar na paggugubitan na maliliit na papel, yan, gaganda, di ba? Yung mga snowflakes. Sa dami ng lugar dito pa talaga, ang hirap palang pulutin isa-isa. Sabi ko, wala ba tayong vacuum dyan? Hindi din naman madala ng walis, no? Mahirap. So, alam niyo po, yung mga ginagawa natin kay Lord, malaki man o maliit, it is sacred. So, nakikita po yan ni Lord.
So yung example natin is yung kay Nehemiah sa book of Nehemiah. So even though Nehemiah was mocked and threatened while rebuilding the wall, he remained focused and declared, I am doing a great work and I cannot come down. Makikita po natin yon sa Nehemiah 6:3. He kept going because he wasn't working for human praise, but for the glory of God. Amen. So if the rewards comes from God, then we should keep working heaven in mind. Ano po? So, di ba napakasarap na you're doing the things that Lord want us to do here on earth, tapos pagdating mo sa langit, rewarded ka. Di ba? So, the Lord prepare us a table, prepare us a chair for us in the heaven. No, di ba? Ang sarap. So, kahit dito, medyo nahirapan ka or something, pero hindi pa rin natin kayang malagpasan kung ano yung paghihirap na ginampanan ng ating Panginoon para tayo ay maligtas. Kaya hanggat hindi tayo nagpapawis ng dugo, hanggat hindi tayo pinuputungan ng koronang tinik, hindi natin pwedeng sabihin na tayo na hindi na natin kaya. 'Di ba? Kung aalalahanin lang natin, kung i-remember lang natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, kahit pa sa tingin mo anong hirap ng ginagawa mo dito, it is incomparable yung ginawa ni Lord para sa atin. Amen? So, let's remember na lahat ng ginagawa natin, it will be rewarded in heaven. Amen? Pero, meron ding mga bagay na nandito pa lang tayo sa lupa, nakikita na natin yung mga bunga ng ating pagbibigay o pag-o-offer o pagsaserve natin kay Lord, no? Kasi may kwento ko lang, sideway lang tayo. Di ba wala ako nung last week? Nung last week pa, kasi nung last week may sakit ako eh. Hindi kinaya ng power, tapos umulan pa. So nung last week, umuwi ako sa amin. Tapos, meron akong naka-fellowship. Alam niyo kung ano naka-fellowship ko? Mga nagiinuman. Mga nagiinuman ang naka-fellowship ko. Dahil meron kasing bisita sa bahay, anak siya, doon ako dati tumira nung nagwo-work pa ako sa electronics company. So, nakihalubilo ako sa kanila. And alam niyo po, na-surprise talaga ako. Na-surprise ako dahil bumalik sa akin yung alaala na kapag may mga prayer meeting, even nung tayo nag-ignite. Kasi ang burden ko kasi is yung compound na yon. Kasi since sila yung nagturo sa akin on how to drink, kung paano malasing, kung paano umuwi ng talagang walang-wala. Yung pong compound na yon. Kaya parang sa sarili ko, it is impossible. Parang impossible na. Pero for the Lord, it is possible. Alam niyo po kung bakit? Nung nag-uusap na kami, although nagtatagay sila, nagdadalawang isip ako on how to share the gospel. Kasi di ba mayroon sinabi sa salita ng Panginoon na do not share the word of God, parang yuyurakan lang kapag ka mga ganun. Pero iba ang nangyari. Sila ang nagtatanong sa akin. Sila yung nagtatanong ng inalam pa nila, ang nakakatuwa pa. Hindi ko alam sa sarili ko na nakaka-influence na pala ako dun sa kanila nang hindi ko nalalaman. Although yung kanilang mga pangalan talaga, inilalagay ko sa prayer. Kasi di ba pinaglalagay tayo pag sino yung mga gusto mong makarinig, kung sino yung gusto mong makatanggap sa Panginoon. Iniisa-isa ko talaga. At kapag nagpipray ako, talagang sila talaga lagi yung naiisip ko. Dahil ang hirap parang sa akin, parang ang hirap mangyari. Pero God works mysteriously. Ang Panginoon ay nagmo-move kahit hindi natin alam. Kaya sabi nga dun sa kanta, ano ba yung kantang yung even though we don't feel it, He's working. Even we can see it, He's working. Yun po talaga. Kasi nakakatuwa,
doon sa mga although nagiinuman pa sila kasi hindi naman isang click magbabago yung mga yan pero nag-share sila, nakaka-attendan din sila ng mga Christian fellowship. 'Di ba? Merong nakapangasawa ng Christian. So lagi na siya 4 years na palang uma-attend. 4 years nang uma-attend tapos merong INC. Pero ayaw nang umattend sa INC kasi hindi daw nararamdaman kasi first time niya umattend sa naramdaman niya si Lord. First time niya umattend ng Christian fellowship. Kaya napakahalaga talaga na you are doing your part here on earth. Kasi nagbe-bless talaga si Lord. Binibless ni Lord yung mga kahilingan mo. Hindi mo man alam, pero may time na, ito na. So, nung time kasi na yun, talagang medyo, anong tawag dito? Hindi ganun kalakas yung motivation ko. Pero nung marinig ko yung ganung may mga answered prayer pala ako na hindi ko alam. So, it will increase again the fire within you na talagang kailangan mong manalangin, kailangan mong mag-devote, kailangan mong i-deepen yung relationship mo kay Lord. Hanggang sa alam niyo, pumunta ako ng mga 9 p.m., tapos, lumipat pa ng ibang bahay, ayaw nila akong pauwiin, isinama nila ako, inabot kami ng hanggang 2 a.m. At umabot na din sa mga question ng tithes and offering, pledges. Umabot na sa mga ganun na pinag-uusapan na hindi mo aakalain na sa kanila manggagaling yung mga question na ganun. So, praise God talaga. Hallelujah. Amen? Ayun. So, truth number 3. Bilis natin, di ba? Sabi ko sa inyo So, sa truth number 3, sabi dito, fuel your fire with God's strength. Amen? So, when your fire weakens, it doesn't mean na you have failed. It simply means you need a fresh fuel. Kapag tayo po ay yung ang gagamitin lang natin is yung sariling lakas natin, talagang hindi po natin kakayanin. Pero if our strength is coming from our Lord, walang imposible. So sabi dito sa Philippians 4:13, nandiyan ba? I can do all things through Christ who strengthen me. Amen? So kailangan, para ma-freshen up, para ma-fuel yung ating fire, our strength is coming from our Lord Jesus. Amen? So example nito, Bible example yung kay Elijah. So after calling down fire from heaven, Elijah felt tired and hopeless. But God met him in wilderness, fed him, and restored him. No? So sometimes what we need is to rest, recharge, and reconnect with God. Amen? So He is our source. He is our strength. He is our fuel. Amen? So, paano natin ma-strengthen ang relationship natin with God? It's through the Word of God, through prayer, through our devotion, personal devotion natin kay Lord, and of course, syempre, yung ating fellowship. Amen? Alam niyo po, natutuwa po ako dun sa na-share ni Pastor Ernie, kung natatandaan niyo po. Kasi, sobrang amazed talaga ako sa kanya. Sobrang amazed ako sa kanya. Talagang passionate siya to share. Talagang mamamangha ka talaga. And one thing na natutunan ko din sa kanya is, in everything around us,
pwede tayong kausapin ni Lord sa kahit anong bagay. Amen? Di ba na-share niya yung kahit sa mga secular songs, kapag kasi yung relationship natin kay Lord is gano'n nakalalim, hindi na natin maiisip kung itong song na ito ba is secular o hindi. Kasi pag narinig natin ang lyrics, pwede nating kantahin ito para kay Lord. Ano? So nakaka-amaze na kapag ka may pinagdadaanan ka kasi you're not always in the church. Hindi sa lahat ng panahon ang kasama natin Christian. Hindi sa lahat ng panahon okay tayong lahat. Wala tayong pinagdadaanan. Sabi nga doon sa apis namin, hindi guaranteed na kapag ikaw ay Christian, smooth sailing na lahat. So may mga pagkakataon talaga na susubukin pa rin tayo. Ang maganda lang talaga, may Lord na tayo na kinakapitan. Hindi na tayo kung saan-saan kumakapit. No, hindi tayo sa Bombay kumakapit. So, di ba? So, meron tayong kinakapitan at yun ay si Lord. So, natutuwa ako dun sa kantang Basta't Kasama Kita. Di ba? Anong unang sabi dun? Ano yung umpisa nun, bro? Kasi ako sintonado, di ba? Alam nyo naman. Sa tuwing tayo ay magkakalayo. Tama ba? Hindi matahimik ang puso ko. So, ganun ba tayo? Na kapag hindi tayo nakapag-church, hindi tayo matatahimik. Na kapag hindi natin kapiling si Lord, bagabag tayo. Oo, di ba? So that's a secular song, pero kapag tiningnan mo, talagang makikita mo kung paano si Lord kumikilos sa buhay mo. Puntahan natin ang chorus. Ano sabi sa chorus? Basta't kasama kita, lahat magagawa. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Ano sunod? Oh, diba? Wala nang hahanapin pa, basta kasama si Lord. Amen? Di ba? So, nasa na tayo? Nawala ako dun sa kanta. Di ba? So, kung may pinagdadaanan tayo, tapos maririnig mo yung kanta, di ba? So, kahit wala tayo sa church, kahit nasa jeep man tayo, or nasa man tayong lugar, kung talagang yung relationship natin kay Lord is ganun kalalim, yung connection natin kay Lord ay ganun kalalim, may pinagdadaanan man tayo, makarinig tayo ng secular song, mangungusap sa atin ang Lord. Amen? So, paano ba yan? Bro, kapag may oras pa, kung sinong gusto mag-share. Di ba? Walang problema yun. Kasi we are doing it for the Lord. Not for men, but for the Lord. Amen? Truth number 4. Currently ata sila pastor, nag-preach din so sa Batam, Indonesia, Thessalonica, yun ay pang Indonesian service, no? Tapos si Pastor Wilson naman ay sa English service. Yun yung gusto ko sanang i-live. Pero sabi ni Lord, hindi, mag-preach ka. So, okay. So, let's proceed with truth number 4. Ayan na, yung isa kong nasabi kanina. Nasabi ko na pala, no? So, fuel your fire through fellowship. Alam niyo, kagabi, although magpipreach ako ngayon, pero I enjoy the company. So kahit nakakapagod din. No? Pero after worth it, and you feel may joy. Ano? Totoo? Oh. Kaya kung nandito kayo kagabi, ang saya. Ano? Merong talagang gumamit pa ng meter stick.
May gumamit ng meter stick kasi kailangan 12 inches. Pero hindi pantay. Hindi nyo naman mahahalata kasi hindi ko sasabihin. So yan, si Ate Del, kahit yung simpleng pagsasaing Ate Del, nakikita ni Lord yan. Amen. Gusto pang ipabaon sa amin ni Ate Del yung kanin kasi ang sabi daw ni Sis Ken ay 8 daw ang kakain. Pero 6 lang kami. Hindi ko alam kay 5 lang kasi si Jem natulog eh. Nakatulog siya dyan. So, 6 talaga kami. Hindi ko alam kung sino talaga yung 2 binilang. Siguro may, dun sa kaming 6, merong 2 tao na 2 times. Hindi ko lang siguro alam. Siguro kung may video yung lamesa, alam kung sino yung 2 times. Alam, Ate Wing ha, judgmental ka, wala ka dun. Walang video. Ikaw, Queen of the Night ha. Hindi porket Queen of the Night ka, alam mo na lahat. Basta I enjoy. Okay? So truth number 4, fuel your fire. Baka kung saan pa tayo mapunta. Fuel your fire through fellowship. No flame burns alone. Na, kung tayo po'y nagbabarbecue sa tinuhog ni Juan, kung tayo po ay nagbabarbecue sa bahay natin, kung iisa lang uling ang gagamitin mo, kahit gaano kasindi ang gawin mo dyan, mamamatay at mamamatay ang apoy. No? So, kailangan madikitan siya ng mas maraming uling para mas maglagablab ang apoy at mas mabilis maluto ang barbecue na may taba sa dulo. Ano? Amen? So, anong ibig kong sabihin doon sa taba ng baboy? So, ang ibig kong sabihin, when coals stays together, they burn brighter. When one coal rolls away, it quickly grows old. So, naramdaman po ba natin yon na kapag ka meron tayong problema, ang tendency natin is humiwalay sa ating kapananampalataya, which is maling-mali. Dahil sabi nga, kung tayo po ay nag-away doon sa fellowship na nag-aapoy, mawawala po ang ating apoy. Amen? At kung ang maganda, at kung yung apoy naman natin ay nanghihina, at kung may mga kapatiran tayo na talagang on fire, yung apoy na nanghihina sa'yo, siguradong lalakas din ang sindi. Amen? Amen? Amen! So sabi sa Hebrew 10:25, do not give up meeting together, but encourage one another. Ano? So kahit naman yung mga known people of God, may mga time talaga na nagwi-weekend. So much more na tayo. 'Di ba? So kailangan po talaga natin itong 4 truths na ito in order for us, for the flame inside us, for the fire inside us to keep burning. Amen? Kaya napakahalaga po din yung ating mga conferences. Napakahalaga. Isa din sa nagpaalab ng apoy within me is yung ignite. Alam niyo po, kasi it reminded us talagang kung ano yung inilagay sa iyo ng Panginoon, maano siya makakalabit at talagang mas magliliwanag talaga yung apoy na nasa sa iyo. Kaya yung mga fellowship na, yung mga small group natin, yung mga conferences, di ba? Kapag tayo ay mga galing ng conferences,
Di ba? Pagdating natin dito sa church, on fire tayo. So dapat yung fire na yon hindi nawawala. Dapat yung fire na yon hindi nagwi-weekend. Kasi hindi dinesign ni Lord yon para mag-weekend. Hindi dinesign ni Lord yon para mamatay. Dinesign ni Lord yon para brighter, para mas maging maliwanag at mag-alab. Ayun nga sabi ko, para maramdaman ng mga tao sa paligid natin yung init. Para makita nila yung liwanag sa ating buhay. Sa ating buhay na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Parang tapos na. Hanggang 4 lang yan hindi ko naman ginawang 6. Hanggang 4 lang po talaga iyan. So, ito na lang yung last na nakalagay dito. Sabi, stay connected to your church family. Your ministry team. Your spiritual mentors. Kasi nga, the fire in others can help yours alive. Ano pa? So, paano ba yan? Tapos na. Nakuha niyo po yung gusto kong Kasi this message really helped me na talagang manumbalik yung fire na meron ako for the Lord when I accepted Christ. Kasi meron talagang time na we are eager, we are on fire. Ano po? So, for the conclusion, meron po ba tayong conclusion? Church, your fire might be flickering today. But God says, I can reignite it. He's not finished with you. The same God who lit the fire in your heart when you first believed wants to fan it into flame again. Don't quit. Don't cool down. Fuel the fire. It is the Lord Christ you are serving. Amen? So let's all stand. Let's this song our pray for God to let our fire burning, to let our fire within us, to let the fire within us keep burning our passion to the Lord. Set the fire. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't
I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Set the fire down in our soul, oh God. Oh, hallelujah. Lord, refuel our passion, Panginoon. Restore our joy. Reignite our calling, O Lord. Let your Holy Spirit breathe fresh fire within us, O God. Oh, hallelujah. You're not done yet in us, O God. In our flame will burn again. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord, thank you for your reminding us that your fire you place in us is not meant to die. Forgive us, O Lord, for the times we allowed the discouragement, O God. We allowed comparison. We allowed exhaustion to dim our light. And today, Panginoon, we ask, fuel our fire again, O God. Fill us with your Holy Spirit, O Lord. Renew our passion, O God. Strengthen our hands for the work for you, O God. We acknowledge, O God, that we serve not the people, but we serve you, our living God. Be glorified, Panginoon, in our lives, now and forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. May His presence go before you, His strength sustain you, and His love surround you. Go in the grace of the Lord Jesus Christ, in the love of the God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah.